For today's video kakadwa ay magpapalit tayo ng brake pad ng ating motor at ito yung ating ipapalit. At yung ating preno sa likod ay pudpud na po at tara palitan natin kakadwa. So bali nandito na tayo sa ating brake pad preno ng ating motor na si Matmat at syempre ang pagpapalit po ng brake pad ng ating motor ay kailangan mong tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo na yan. At ito sa bandang baba, ang gamit po natin na tools ay 410mm po na ayan, socket range. Ayan. So baklasin na natin kakadwa. So bali kakadwa, nabaklasan natin yung dalawang tornilyo na 410mm. Ayan po sila. Ayan. At syempre ito, isusunod natin itong babaklasin para makuha natin itong dalawang brake pad na yan. So kung papansin niyo kakadwa, may pin yan at may dalawang pin yan na lock. At tanggalin lang natin yan magkabilaan para makuha natin itong dalawang brake pad. So tanggalin ko muna kakadwa, balikan ko kayo. So bali itong kakadwa, napaklas na natin yung brake pad ng ating preno. At kung makikita nyo itong piston na to, at yan po ay kailangan nating ibalik pa loob. So gagamit lang tayo ng clamp dyan mamaya kakadwa. So bago ang lahat kakadwa, ipapakita ko muna yung lumang brake pad na galing dito. So tingnan nyo naman po kakadwa yung ating brake pad, talagang pudpud na, wala na rin yung mga linya nya. At dumidikit na rin sa mismong bakal. O tingnan nyo po. Ayan, grabe yung ating brake pad. Talagang ito yung yung nagiging maingay sa bandang gulong ng ating motor. Kaya tama lang na palitan na natin to kakadwa. Tapos yung pin nya kakadwa, yan din po. Yan. So ayan. So yung caliper natin yan yung itsura ng ating caliper. Itong piston na to kailangan natin ipalob ito para mas madali nating ikabit yung brake pad at mas madali natin siyang ibalik sa brake base. So ayan, tapos meron siyang ayan yung pinakalock niya dito. So hindi na natin gagalawin yan. So gamitan na natin ng clamp ito kadwa, itong piston na to para lumoob siya. So gamitan muna natin ng clamp kadwa. Kakadwa, bali bago po natin siya gamitan ng clamp kakadwa, alinisan na muna pala natin yung ating caliper kasi daming alikabok at para mas maganda rin siya na ikabit, tara linisan na muna natin.
So bali po ganyan po yung magiging itsura ng ating clamp, at higpitan lang natin itong thread nito para pumasok yung piston paloob. So pag natapos yun, pwede na natin tanggalin yung clamp, ikabit na natin yung bagong brake pad kakadwa. Yan po. So bali ito nga pala yung ikakabit natin na bagong pad kakadwa. Ayan po, pansinin nyo po yung ating bagong brake pad kakadwa ay meron pa pong linya na dalawa, samantalang yung ating binaklas kanina na luma ay wala na siyang linya, yung guhit. Ayan po, pakita ko po sa inyo yung luma. So ayan po yung luma, tingnan nyo naman po, wala na po siyang linya. Ayan na rin yung pagkakaputput niya, hindi rin pantay. So ikabit na natin yung bago kakadwa. So yun nga kadwa, nakabit na natin yung bagong brake pad natin, at yan po yan. Kabit na rin natin yung pin at saka yung lock niya na dalawa, yan po. So yun lang, kakabit lang natin ito sa may brake days. At to, babalik lang natin yung dalawang tornilyo na 14mm. Ayan po. So tara, ikabit na muna natin. So bali na ikabit na natin kakadwa yung ating caliper kasama yung brake pad na bago, at syempre naibalik na rin natin yung dalawang bolt na 14mm. So ganyan lang kadali ang pagkakabit ng bagong brake pad sa ating preno dito sa ating motor na NMAX. At kung may natutunan kayo sa ating video kakadwa, please consider subscribe, at kung hindi ka pa po nakapollow sa aking page kakadwa, mag-follow ka na po. So see you on next video. Peace out.